Sa video ngayon, papakita namin kung paano i-connect ang custom domain sa Squarespace website mo. Hey guys, Ashley here. Isa sa mga madalas ko naririnig na tanong ay paano ko gagawin na mukhang official ang site ko? Ang sagot, super simple lang. At yun ay i-connect ang sarili mong domain. Kahit nakabili ka na sa GoDaddy, Namecheap, or Google Domains, o plano mo palang bumili, ipapakita sa step-by-step guide na to kung paano mo i-connect sa Squarespace. So sa dulo, magkakaroon ka ng professional na website address na may brand mo at madali itong share at tandaan. So bago tayo mag-walk through ang Squarespace like Wix sa isang website builder na pwede kang gumawa ng professional na website kahit hindi ka marunong mag-code. Gamit ito, drag and drop lang ang editor, ibig sabihin pwede mong i-move ang text, images at buttons gamit ang mouse mo. May kasama rin tong modern templates na pwede mong i-customize para sa brand mo kahit nagsisimula ka pa lang sa blog, gusto mong ipakita ang portfolio mo, o nagra-run ng small business. Ang maganda pa dito, hindi lang pang design ng Squarespace. May built-in din itong tools para sa blogging, pagbebenta ng products, booking ng services, at nagpapadala ng email campaigns. Lahat ng kailangan mo nandito lang sa isang platform kaya hindi mo na kailangan mag-juggle ng 5 ibang tools. Kaya nga maraming beginners ang pinipili ito. Pag nag-sign up ka sa Squarespace, bibigyan ka muna ng temporary site address na nagtatapos sa .squarespace.com. Ayos lang yan habang dinedisenyo mo ang site mo. That's totally fine while you're designing it. But the real magic happens kapag nakakonect ka na to your own custom domain at ayan ang i-cover natin sa video na to. Bakit ka ba kailangan ng custom domain? Ito ang dahilan. Una, credibility. Mas natitiwala ang visitors mo sa site na mukhang professional and official. Ang yourbusiness.com mas mukhang serious na business owner ka, samantalang yourbusiness.squarespace.com parang temporary lang. Sunod naman ay ang branding. Mas pinapalakas ng custom domain ang brand mo. Mas madaling ilagay sa business cards, social media o kahit sa mga usapan. Sunod naman ay memorability. Mas madaling tandaan at i-type ang simple na domain. Gusto mo na maalala ng mga taong site mo na hindi na nila kailangan hanapin pa. Sunod naman ay control. Kapag ikaw ay may-ari ng domain, magagamit mo rin to sa iba pang bagay tulad ng paggawa ng branded email address. Halimbawa, info@yourbusiness.com. Sa akin meron akong ashley@ashleyrobots.com o info@ashleyrobots.com. Kahit magpalit ka ng platform later, pwede mo pa ring dalhin ang domain mo. Ngayon pag-usapan natin ang connect versus transfer. Alin ang dapat mong piliin? Sa Squarespace, may dalawang paraan para magamit ang domain na pag-aari mo na. Pwede mo tong i-connect o i-transfer. Ang connecting a domain, ibig sabihin, pinapanatili mo ang domain sa kasalukuyan mong provider pero ida-direct mo sa Squarespace. Mabilis lang to, kadalasan hindi lalampas ng 24 hours at ikaw pa rin ang may control sa domain in your registrar account. Ngayon, ang transferring naman, ibig sabihin, ililipat mo ang buong registration ng domain sa Squarespace. Sa ganitong setup, magiging registrar na ang Squarespace. Sila ang magbabayad sa renewals at sila rin ang hawak sa website at domain mo in one place. Para matulungan ka magdesisyon, pag-usapan natin ng mga pros and cons ng bawat option kasi mahalaga na malinaw sa'yo ngayon kung alin ang pipiliin mo. So, simulan natin sa pros ng connecting. Mas mabilis at mas madali itong isetup. Mananatili ang account mo sa GoDaddy, Namecheap, o kung saan nakapag-register. Walang kailangan hintayin. You can almost connect immediately. Ngayon naman sa cons, kailangan mong i-manage ang dalawang accounts. Yung sa Squarespace at yung sa registrar mo. At kung kailangan mo ng support para sa domain mo, sa registrar ka nahihingi ng tulong, hindi na sa Squarespace. So, medyo hiwalay lang yung setup kung i-connect mo kasi dalawang accounts ang kailangan mong i-manage. Pero kung ita-transfer mo, ang pros naman ay lahat ng bagay na isang lugar lang. Isang bill lang, isang support team lang, kaya mas simple. Kung ayaw mo nang ma-judge ng iba't ibang accounts, transferring is better. Pero ang cons naman, medyo mas matagal ang process. May 5 hanggang 7 days, kailangan mo rin magbayad sa Squarespace para sa renewal na minsan medyo mas mahal kaysa sa ibang registrars. Kailangan mo rin i-unlock ang domain mo at kunin ang authorization code na minsan medyo nakakalito. Pero sa huli, nasa inyo pa rin ang desisyon kung alin ang pipiliin mo. So ngayon, punta tayo kung paano i-connect ang domain mo sa Squarespace. Step number 1, kailangan mo muna mag-login sa Squarespace. Kung wala ka pang Squarespace account, may exclusive link kami sa description na pwede mong i-click para makasabay sa walkthrough. Pag na-click mo na yung link, kung wala ka pang account, i-click mo lang yung Get Started. Dadalhin ka nito sa process para makagawa ka ng mabilis na site. Pagtapos, i-enter mo yung email address mo. Pag nasa dashboard ka na, ganito yung itsura nito. Makikita mo lahat ng sites mo dito, tapos pipiliin natin yung site na gusto nating i-connect sa domain. Ito yung main control center, kung saan makikita lahat ng site settings mo.
Mula dito, siguradong tama yung project na kino-configure mo lalo na kung mahigit sa isang Squarespace site ka. Step number 2, punta tayo sa domain settings. Sa left-hand menu, i-click natin yung settings, tapos pumunta sa domains and email at i-click yung domains. Dito sa area na to, dito minamanage ng Squarespace lahat ng bagay na related sa web address ng site mo. Pwede mong isipin na parang mailbox section ito ng website mo. Basically, sinasabi mo sa Squarespace kung saan dapat pumunta yung mga tao kapag tinatype nila yung web address. Step number 3, i-enter mo na yung domain mo, i-type mo yung pangalan ng domain, tapos i-click ang continue. Sa step na to, sinasabi mo sa Squarespace kung alin domain mismo ang gusto mong gamitin. Double check mo muna kung may typo kasi kahit isang extra character lang, pwedeng madala yung visitor sa maling site. Pag sigurado ka na, i-click mo lang use the domain I own, halimbawa robots.com. Step number 4, piliin ang connect. Hindi natin ito transfer. Ko-connect lang tayo. Hihingiin ng Squarespace kung gusto mo connect o transfer, so click natin ang connect domain. Mas mabilis tong option, kadalasan less than 24 hours na gumagana at hindi mo kailangan i-move yung registration mo mula sa GoDaddy, Namecheap o kung saan man binili yung domain. Again, just for beginner's sake, piliin lang natin yung connect para mas simple at flexible. Kaya i-click lang natin ang connect domain. So step number 5, piliin mo kung saan mo binili ang domain mo. Kung lumabas ang provider mo sa listahan tulad ng GoDaddy o Google Domains, piliin mo yun. Kung wala, piliin mo lang other. Ginawa to para mabigyan ka ng Squarespace ng instructions tailored to your registrar. Kasi in my case, Hostinger ang gamit ko, pipiliin ko other. Isa sa mga huling step ay palitan ng name servers ng registrar mo sa name servers ng Squarespace. Tapos si Squarespace nang bahala sa lahat ng settings automatically. Mas madali na dito kasi kapag nagbago ang records ng Squarespace, automatic tong mag-a-update para sa'yo. Kaya ang gagawin lang natin ay copy at i-paste yung mga specific na records na to sa DNS panel ng registrar natin. Sa una medyo nakakalitong part na to, pero honestly, hindi natin kailangan i-overthink. Copy-paste lang tayo ng mga records na to sa name servers ng registrar natin. Kaya naglogin ako sa Hostinger ngayon at pumunta na ako sa DNS or name server section. Ang gagawin ko, siguraduhin na handa yung mga records na ikakopy. Kokopyahin ko at ipipaste yung bawat record, isa-isa. Gagawa tayo ng add records sa bawat isa at uulitin hanggang matapos lahat. Pagtapos makopya at mapaste lahat ng records. Step 8, kailangan mong i-verify yung connection. Bumalik ka sa Squarespace at i-click ang refresh. Tignan nito kung gumagana na yung connection. Huwag mag-alala kung hindi agad nag-update. Pwedeng tumatagal lang ilang minuto hanggang 1 day to spread across the internet. This delay is called propagation and completely normal to. Step number 9 is set ang primary domain. Kapag nakita mo na sa Squarespace na connected na yung domain mo, makikita mo to sa listahan ng domains ng site mo. Kung meron kang higit sa isa, kailangan mo piliin kung alin ang magiging primary. Halimbawa, kung meron kang business.com at business.net, piliin mo yung .com bilang primary. Automatic i-redirect ng Squarespace yung .net para makarating ang mga visitor sa parehong site. And finally, step number 10 ay published and test. I-type ang domain sa browser. Kung maayos ang lahat, lalabas ang Squarespace site mo sa buong custom domain mo. I-check natin sa desktop at mobile para siguraduhin maayos ang itsura and it works right. Ito yung exciting part. Officially, may sariling address ng website mo sa web. Ngayon, gusto ko lang i-share yung ilang troubleshooting tips kasi alam kong medyo nakakalito to minsan na maging patient ka lang. Ang DNS changes minsan. Kailangan 24 hanggang 48 hours para tuluyang mag-update. Sunod, i-double check ang spelling. Isang mali lang na number o letter sa server o record pwedeng pumigil sa connection. Siguraduhin copy-paste mo at huwag manually i-type. Next, clear cache. Kung lumalabas pa rin ang lumang site, pwedeng gumamit ng incognito mode or i-clear ang browser cache. At panghuli, humingi ng tulong sa Squarespace support kung kinakailangan. Ang support ng Squarespace, may mga step-by-step guides para sa karamihan ng registrars. Kaya kung ma-stuck ka, madali kang makakahanap ng tulong. Ngayon, baka nag-isip ka, dapat bang i-transfer ang domain sa Squarespace? Ang sagot, depende sa convenience na gusto mo. Kung magda-transfer ka, magiging registrar na ang Squarespace. Kaya isang account na lang ang kailangan mong i-login para sa lahat. Mas simple to, lalo na kung ayaw mo nang makipag-abala sa GoDaddy o iba pang provider. Ang downside lang naman ay matagal siya gawin. Pwedeng mas mahal at kailangan mo pang sundin yung maraming steps tulad ng pag-unlock ng domain at paglagay ng authorization code. Pero kung ayos lang sa'yo na i-manage ang dalawang accounts, connecting pa rin ang pinakasimpleng option. Bago tayo mag-wrap up, gusto ko lang i-touch yung iba't ibang plans and pricing options ng Squarespace. May ilang plans sila at
pwede kang makatipid ng 10% sa kahit alin sa mga plans na to gamit ang code na MyFirstWebsite sa checkout. Pwede ka rin magsimula gamit yung 14-day free trial. I'll go over muna yung annual plans kasi pwede ka makatipid ng hanggang 36% pa plus yung 10% discount. Meron din naman silang monthly plan. Simula tayo sa basic plan na $16 per month kung babayaran annually. Kasama na dito yung magagandang templates at isang free custom domain. Kasama rin dito yung Squarespace AI at hanggang 2 contributors. Pwede ka nang tumanggap ng payments pero medyo mataas ang credit card rates at transaction fees. Pero pwede ka pa rin magbenta ng products, magpadala ng invoices at iba pa. Sunod naman ang core plan na $23 per month kung babayaran taon-taon. Kasama dito lahat ng nasa basic plan pero may unlimited contributors, advanced analytics at pati na rin professional email mula sa Google Workspace. Pareho pa rin ang credit card rates pero bumababa ang membership transaction fee sa 5%. Bukod sa lahat ng kasama sa core plan, makakuha mo rin dito ang sales funnel analytics, professional shipping tax services at API integrations. Tapos meron din silang plus plan na $39 per month kung babayaran annually. Dito makukuha mo lahat ng nasa core plan pero bumababa ang credit card rates, online store transactions fee at ang membership transaction na 1% mas mura na lahat. At ang huli naman ay ang advanced plan na $99 per month. Dito makukuha mo lahat ng nasa plus plan pero mas mababa pa ang card rates at online transaction fees. Pero tandaan, pwede ka palaging magsimula sa basic plan at mag-upgrade habang lumalaki ang store mo. Depende sa kailangan mo. Kaya kung gusto mong magsimula at makakuha ng 10% off gamit ang code na MyFirstWebsite, meron kaming link sa description sa baba. Gusto ko lang i-mention na affiliate links to. Ibig sabihin, pwede kaming kumita ng maliit na komisyon na wala namang dagdag na gastos from you. Kaya kung pipiliin mong gamitin ang links namin, sobra kami nagpapasalamat in advance sa suporta mo sa channel namin. Makakatulong to para makapagpatuloy kami sa paggawa ng free tutorials like this. To wrap up, connecting a custom domain to Squarespace ay isa sa mga easiest upgrades na pwede mong gawin sa site mo. It takes your project from looking like a test page to feeling like a real brand. Para ma-recap, ito yung mga steps na kailangan mong gawin. Mag-login sa Squarespace, punta sa domain, i-enter yung domain mo at piliin ang connect. I-update yung settings sa register mo gamit yung values na binigay ng Squarespace. I-refresh at hintayin ma-verify ang connection mo. At kung may simple domains ka, siguraduhin nakaset yung primary domain mo. At kapag live na yung site mo, gusto mong siguraduhin na gumagana at maayos lahat. Kapag nakita mo yung site mo sa sariling domain, maintindihan mo kung gaano kalaki ang impact ng simpleng step na to. This one step makes it boost trust, looks professional, and gives you a foundation to grow your brand online. Ang channel na to ay para tulungan kang buuin ang first website mo step by step gamit ang beginner-friendly na mga guide. Kung nagustuhan mong video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Mag-iwan ng comments sa questions below. Gusto naming makarinig ng feedback mo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.